Anong kabangagan etong ating natutunghayan ngayon mga kababayan? At nalain nyo, matapos ng eleksyon mga kababayan at napahiya ang administrasyong Marcos, ay ngayon, biglang kambyo etong si Bongbong Marcos mga kababayan. Ang dating maangas, ngayon nagbait-baitan. At anya, willing na daw siyang makipagbati sa mga Duterte mga kababayan. Matapos niyang ipatapon si Tatay Digong sa dahig mga kababayan, ngayon, gustong makipagbati sa mga Duterte? A little too late na, BBM. Malamang sa malamang mga kababayan nahimasmasan nung nakita nila ang totoong resulta ng halalan mga kababayan. Ewan lang natin kung talaga bang hindi nagkakadayaan sa halalan. Ewan lang din natin. Gayon pa man, hindi talaga mawawala yung dayaan sa halalan mga kababayan daw. Pero, hindi mo pwedeng dayain all the way Yung pwede mo lang mahila mga kababayan. Kaya biglang kambyo etong si BBM. At ngayon, gusto nang makipag-friendship sa mga Duterte. At ang napaka-interesting na resulta ng halalan mga kababayan ay yung mga boto ng mga police officers, men in uniform. Landslide victory mga kababayan para sa mga Duterte. Yan ang isa sa nakakabahala dahil yung mga kawani ng gobyerno ayaw na sa gobyernong Ngagba. Panoorin niyo po Sa gitna ng sigalot sa politika, si Pangulong Bongbong... Sigalot ng politika na siya rin ang may gawa. Sino ba nag-umpisa niyan, di ba? Marcos na mismo ang nagsabi, bukas siyang makipagkasundo sa pamilya Duterte. Kayo ang nag-umpisa ng gulo, Ngag. Yung asawa mo, na pakialabera, at saka yung pinsan mong si Tambaluslos. Mas kailangan daw niya ng kaibigan kesa ng kaaway. Wala na gusto makipagkaibigan sa'yo, BBM. Sa totoo lang, step down na lang. Kapag ganyan mga kababayan, it's better for you to step down. Nakatutok si Ivan Mayrina. Kahit hindi si Sara ang pampalit, okay lang. Mag-eleksyon ulit tayo. Mapalitan ka lang. Mahigit 2 buwan matapos aresto. Mga kababayan, narinig nyo yung balita. Isa ito sa leading contender mga kababayan na ipapalit kay Marbil bilang PNP chief. Ay, ang animal. Sige, Ngag. Italaga mo itong PNP chief. Lalo kang mapupunta sa basurahan ng kasaysayan. Walang silbi yung paawa effect mo na gusto mong makipagkaibigan na sa mga Duterte. Yan ang inutusan mo. Kalad ka rin si Tatay Digong. Buwan matapos arestuhin si dating Pangulong Rodrigo Duterte para maisuko sa International Criminal Court. Too late. Nagsalita si Pangulong Bongbong Marcos tungkol dito. Pero irrelevant na mga kababayan. Lahat ng sasabihin nito si BBM mga kababayan, wala na tayong tiwala. Baliktad ito Yung mga sinasabi mga kababayan, baliktad sa kanya mga ginagawa. Kagaya lang din Gliriring Castro mga kababayan. Manang-mana sa kanya. Ang episode ng kanyang podcast na inilabas sa kanyang podcast. Mag-vlogger ka na lang BBM. social media account. Tinanong siya kung gusto niyang makipagkasundo sa mga Duterte. Kung hindi ka tinanong, yan ang point dyan mga kababayan. Dahil tinanong siya, mapapasama siya mga kababayan kung sasabing hindi. Masyadong obvious. Napilitan lang yan. For the show. Ayoko ng gulo. Ayoko ng gulo, pero ikaw ang nag-uumpisa ng gulo. Baliktad to mga kababayan yung mga pinagsasabi sa ginagawa. Gusto ko makasundo sa lahat ng tao. Wow! Ano kung hindi sila makipagsundo sa'yo? Dahil ayaw nilang sumali sa mga kabalustugan nyo. Katulad na lang yung paglulustay mga kababayan. Yung kanilang ginagawang pagkuha ng mga budget sa mga ahensya, pati sa health, sa education, para ipunta doon sa ayuda at saka sa project sa DSWD na ang daming mga buhayang nakanganga. Kung matuwid ka mga kababayan, hindi ka makikipagsundo dyan sa mga gawain ganyan. Mas maganda, marami na akong kaaway, hindi ko kailangan. Marami ka ng kaaway, buong bansa na siguro. In terms mga kababayan ng approval rating, sobrang baba na. Isa na lang daw sa 10 mga kababayan ang supporter niya. 14% Ng kaaway, kailangan ko kaibigan. Ang No, hindi ka na namin friend. ko, yung stability. Stability. Yan na naman. Yan talaga mga kababayan. Kanyang paboritong words mga kababayan. Galing kasi yan Yan ang bukang bibig ni Marcosinho. Stability. Hindi talaga mawawala yan sa kanyang mga kababayan. Mga speeches. Stability. Hanggang salita na lang mga kababayan. Ngayon, meron ba stability? Nagugulo kayo Sa halip na mag-focus sa magtrabaho mga kababayan, politika ang inaatupag. Peaceful para magawa namin yung trabaho namin. Stability. Kumusta na pala ang stability ng peace and order? Yung sa droga. Kaya ako, laging akong bukas sa ganyan.
I'm always Too late. open to any approach Always open. Diyos ko. na alika. By the way, kung talaga seryoso ka, BBM ha, sige, magpa-hair follicle ka. Request namin yan. Huwag mong tanggihan. Magtulungan tayo. Diba? Kahit hindi tayo Magtulungan tayo. Ayaw naming makipagtulungan kapag ang nakikita natin mga kababayan ay kagaya na lang ng panggigipit nila sa mga Duterte. Yung kanilang ginawa sa budget mga kababayan, yung paglulustay. Ini-expect nyo na makipagtulungan kami? Diyan sa mga ginagawa nyo? No! magkasundo sa polisiya. Hindi tayo magkasundo. Gawin nyo yung trabaho pero huwag na tayong nanggugulo. O sino bang nanggugulo? Sibakin mo yung ano mo, pinsan mong tambalos-dos dyan sa Kongreso. Mismo ang Pangulo na rin ang nagsabi, hindi nakuha ng kanyang mga kandidato sa alyansa ang resultang naisana nila. Hindi ka na nga sinipot sa victory party nyo. Isa lang ang pumunta na lang mga kababayan. Ang tingin dito ng Pangulo, Nagsawa na ang Pilipino sa politika. Anong kaululan yan mga kababayan? Sabihin mo yan sa sarili mo sa salamin, BBM. Kayo ang puro politika ang inaatupag eh. Ang focus nila mga kababayan ngayon ha, for the past 3 years, ay kung paano masisira si Sara Duterte. Diyan sila nagkamali mga kababayan. Tapos, sila pa ngayon ang may ganang magsabi na, nagsawa na ang tao sa politika o dapat magbago na tayo. Animal. Sawan-sawa na sa politika. Talaga? Disappointed ang tao sa serbisyo ng gobyerno. Oh, as if naman no, mayroon pa siyang dapat sisihin. Ikaw ang presidente. Ultimately, ikaw ang masisisi. Para na rin yan, binash ang kanyang sarili mga kababayan. Hindi nila nararamdaman. Ala ka! Totoo ba ito naririnig natin? Parang mayroong iba presidente mga kababayan na kanyang binabatikos. At masyadong mabagal ang Ang lahat ng yan mga kababayan ay ang sarili niya ang napapatungkulan. ng pagbubuo ng mga project na Oo! Sino ba presidente? O Diyos ko. Kung ito mga kababayan, kung talagang iintindihin mo yung pinagsasabi ni BBM, matatawa ka na lang talaga mga kababayan. Yung ilan, hindi napapansin dahil basta speech mga kababayan, bahala na, basta mag-English ang ganyan. Oh. Pero kung iintindihin mo, matatawa ka. na hindi pa nila maramdaman. So anong gagawin mo? 3 taon ka na dyan. Step down na lang. Maupong Pangulo, masyado raw kasing pinagtuunan ng pansin ng kanyang administrasyon ang mga malalaking proyektong Anong malalaking proyekto? Diyos ko. Yung si Amy mga kababayan nang sabi na mismo ha, walang big ticket infrastructure project na foreign funded mga kababayan. So anong malalaking proyekto? Mayroong proyekto na dapat sana kanyang asikasuhin mga kababayan, yung subway ni dating Pangulong Duterte. Pinabayaan. Hindi na nga matatapos sa kanyang termino. matagalan, pero hindi agad maramdaman ng tao. Ano yan? Wala kaming nalalaman na proyekto ni BBM na malaki talaga mga kababayan. Ayuda! Yun lang. Pero infra, wala. Tulad halimbawa ng pangako niyang 20 pesos. Hala, animal. Yan ang sinasabi mong malaking proyekto? Pinagkaabalahan nyo? 20 pesos na bigas? Ang dali lang naman kahit isang araw mga kababayan. Anong pambubudol na naman yan? Kaya mo yang gawin isang araw dahil subsidy lang naman yan, pera lang naman yan eh. Sa makatuwid, hindi nga yan massive na selling ng 20. Pakabenta lang kayo ng kaunti. Oh, okay na. Yan ang inyong big ticket na project na pinagkaabalahan. Anong kaululan? Kilong bigas na inabot ng 3 taon bago na isa Yan! Diyan kayo na busy. Artificial nga yung pagbaba na yan, mga kababayan. Ang pang-control doon sa presyo ng bigas. Kung dyan pa lang, umabot na kayo ng 3 taon, BBM. Ay ano pa kaya yung iba pang mga proyekto talagang dapat paglaanan ng effort? Yan mga kababayan, kung ikaw ay mayroon talagang political will, isang araw lang yan, hindi yan naabot ng 3 taon. Gagawin pang palusot mga kababayan na mahirap daw i-implement ang mga big projects, binting bigas, subsidy. Ay ang smuggled na bigas. No, ang napapagbintangan pa niyan ay ang alam nyo na kung sinong sinasabing smuggler mga kababayan. Smugs. Kaya nag-hoard. Dahil ang nag-i-smuggle, mga official din ng gobyerno. Oh. So anong gagawin mo? Alam mo sino? Wala tayong narinig mga kababayan na may nahuli. Alam niya siya, presidente. Kumikita sila. O di bakit nila papalitan? Sige, pasok lang sila ng pasok. Hindi nila iniintindi ang production. So anong gagawin mo talaga? Hindi iniintindi yung Kawawa ang Pilipinas mga kababayan. Andun na tukoy na nila. Bakit hindi nyo magalaw-galaw? sistema. Hindi nila iniintindi ang presyo ng palay, ang presyo ng bigas, ang kikita. As if naman mayroon siyang binabatikos mga kababayan, sarili niya, siya ang may kagagawan yan, lahat-lahat.
ipinag-utos na rin niya sa pulisya na paigtingin pa ang police visibility. Visibility hanggang visibility lang? Manonood na lang yung pulis. Pakilusin mo! Para mapanatag ang loob ng mga kababayan. Dapat nga talaga maging mas mabagsik talaga. Mabagsik lang kayo sa mga vloggers. Oh. Pero sa mga sindikato, parang wala kaming naririnig sa mga... pero yung sa kanilang mga kritiko, mga kababayan, sobrang bagsik. Diktador. Pero sa mga kalaban ng bayan, wala, lampa. Dahil wala kailangan talagang maging mas efficient ang mas mabilis. Wow, grabe. Hilabutan siya, mga kababayan, no, sa kanyang mga pinagsasabi. Lahat opposite talaga. To be respected, but Sa maybe kanyang mga fear is better. lumalabaw. Masyado raw kasi kayong mabait. Masyadong mabait. Huwag kayo maniwala dyan yung kunying, mga kababayan. Pambubudol na naman. Oh. Anong masasabi niyo dito, mga kababayan? Bait-baitan. Gusto nang makipag-ayos daw di umano sa mga Duterte. Post your comments below.